Huwag mong isiping may mangyayari sa atin ngayong gabi, Tessa. Anong ibig mong sabihin, Rafael? Kasal na tayo. Katatapos lang ng reception. It was just a transaction, Tessa. Business merger lang ang lahat ng ito para sa akin. 1 bilyong piso ang ibinuhos ng pamilya ko para iligtas ang kumpanya nyo. Transaksyon lang ba ang tawag mo sa 7 taon nating pagkakaibigan? Friendship was a convenient ladder. Pero ngayong nakuha ko na ang kailangan ko, tapos na ang palabas. Pinirmahan ko na ang annulment papers. Pirma mo na lang ang kulang para maging malaya tayong pareho. Malaya? Ibinigay ko ang lahat sa iyo, Rafael. Bakit? Dahil kay Clarissa. Siya ang babaeng mahal ko. At siya ang dinalhan ko ng mga alahas na dapat ay isusuot mo ngayon. Siya ang kailangan ko, hindi ang isang malamig at ambisyosong makinang katulad mo. Ang bawat salitang binitawan ni Rafael ay tila mga bubog na dumaan sa lalamunan ni Tessa, nagiiwan ng sugat na hindi nakikita, ngunit masakit na nagdurugo. Nanigas ang kanyang buong katawan habang nakatayo sa gitna ng marangyang bridal suite ng pinakasikat na hotel sa Cebu. Ang bigat ng kanyang trahe de boda na gawa sa pinakamahal na seda ay biglang naging tila isang kabaong na dahan-dahang gumigipit sa kanyang hininga. Ang bango ng mga sariwang bulaklak ng jasmine at roses sa loob ng silid ay biglang naging amoy ng isang mabulok na lason. Naririnig niya ang kanyang sariling pintig ng puso, isang mabilis at gulugulong ritmo na tila humihingi ng saklolo sa gitna ng nakabibinging katahimikan. Hindi siya makapaniwala. Ang lalaking ipinaglaban niya sa kanyang pamilya, ang lalaking pinagkatiwalaan niya ng kanyang kinabukasan, ay nakatayo sa kanyang harap na may malamig na mukha, tila isang estranghero na walang anumang bakas ng pagmamahal. Ang mga kamay ni Tessa, na dati ay sanay humawak ng bilyong pisong kontrata, ay nanginginig na ngayon, pilit na kumakapit sa laylayan ng kanyang belo upang hindi siya tuluyang matumba. Sa labas ng bintana, ang ingay ng fiesta sa Cebu ay patuloy na umaalingaw-ngaw. Ang mga paputok na nagbibigay ng kulay sa madilim na langit ay tila isang mapait na biro para sa kanyang nasirang gabi. Bawat putok ng liwanag sa labas ay kabaligtaran ng dilim na unti-unting lumalamon sa kanyang pagkatao. Sa loob ng silid, ang tunog ng mga papel na inilapag ni Rafael sa ibabaw ng lamesang kahoy ay tila isang malakas na sampal na sumisira sa kanyang dangal bilang isang asawa at bilang isang babae. Dahan-dahang lumingon si Rafael, kinuha ang kanyang coat at hindi man lang tinignan ang mga luhang nagsisimulang mamuo sa mga mata ni Tessa. Ang bawat hakbang niya palayo ay tila isang pagtapos sa isang kabanata na hindi man lang nabigyan ng pagkakataong magsimula. Iniwan niya ang katahimikang kasing lamig ng yelo, isang katahimikang puno ng mga tanong na walang sagot at mga pangarap na naging abo sa loob lamang ng ilang minuto. Naiwan si Tessa na nakatitig sa puting papel sa ibabaw ng mesa. Ang kanyang pangalan at ang pangalan ni Raphael ay magkatabi, ngunit ang itim na tinta ng annulment papers ang tanging nag-uugnay sa kanila. Sa isang sandali, ang lahat ng kanyang pinaghirapan, ang lahat ng kanyang sakripisyo para sa pamilyang Escalante ay tila naging isang malaking pagkakamali. Ang kanyang puso, na dati ay puno ng pag-asa, ay tila isang basong kristal na nahulog sa matigas na semento. Nagkapira-piraso ng walang ingay ngunit imposible nang mabuo muli. Sa gitna ng kanyang pag-iisa, biglang umilaw ang kanyang cellphone na nakapatong sa kama. Isang notification mula sa isang unknown number ang lumitaw sa screen.
Sa kabila ng pangangatog ng kanyang mga daliri, pinilit ni Tessa na abutin ang device. Ang mensahe ay maikli ngunit sapat na para patigilin ang mundo niya sa ikalawang pagkakataon ngayong gabi. Ang nakalagay sa screen ay isang video clip. Doon, nakita niya si Rafael na pumasok sa isang pribadong kwarto sa ospital. At sa loob ng kwartong iyon ay nakahiga ang isang babaeng maputla, ngunit may ngiti sa mga labi, si Clarissa. Ngunit hindi ang presensya ni Clarissa ang nagpatigil sa hininga ni Tessa, kundi ang mga salitang binulong ni Rafael sa video habang hinahaplos ang tiyan ng babae. Eksaktong sa sandaling iyon, ang tunog ng isang malakas na katok sa pinto ng suite ang bumasag sa kanyang pagkatulala. Ang boses ni Doña Beatriz, ang kanyang biyenan, ay narinig mula sa labas, puno ng awtoridad at pagkukunwari. Tessa, hiha, buksan mo ang pinto. Kailangan nating lumabas at humarap sa mga bisita para sa huling toast. Huwag mong ipahiya ang pamilya Escalante sa harap ng media. Tiningnan ni Tessa ang pinto. Pagkatapos ay muling tiningnan ang video sa kanyang phone. Isang lihim ang narinig niya sa huling bahagi ng clip na hindi dapat nalaman ng kahit na sino, isang katotohanang mas madilim pa sa pagtataksil ni Rafael. Ang kanyang mga mata, na kanina ay puno ng lungkot, ay biglang nagkaroon ng isang matalim at malamig na kislap. Hindi siya iiyak, hindi ngayong gabi. Dahan-dahan niyang kinuha ang fountain pen sa tabi ng annulment papers, ngunit hindi niya ito ginamit para pumirma. Sa halip, mahigpit niya itong hinawakan habang dahan-dahang lumalakad patungo sa pinto upang harapin ang babaeng nagdala sa kanya sa impyernong ito. Huwag mong dungisan ang apelyido namin ng mga luha mo, Tessa. Lumabas ka dyan at magpanggap na ikaw ang pinakamasayang babae sa buong Cebu. Pinakamasaya? Rafael just left me with annulment papers on our wedding night, Mama. Isang malaking biro ang lahat ng ito. At ano naman kung iniwan ka niya? Ang mahalaga ay ang tingin ng mga tao sa labas. Hindi tayo pwedeng maging usap-usapan ng mga hampaslupang marites sa kanto. Ayusin mo ang sarili mo dahil ang isang Escalante ay hindi kailanman nagpapakita ng kahinaan. Escalante? Hindi pa tuyo ang tinta ng pirma ko sa marriage contract, pero tinataboy na ako ng anak nyo. At ngayon, gusto nyong magsinungaling ako para sa dangal nyo? Hindi lang ito para sa amin, Tessa. Para rin ito sa kumpanya ng pamilya mo. Isipin mo ang mangyayari sa stocks ng Villamor kapag nalaman nilang tinakbuhan ka ng asawa mo sa unang gabi pa lang. Ngayon, punasan mo ang mukha mo at isuot mo ang pinakamahal mong ngiti. Hindi kailangang malaman ng mundo na talunan ka. Binuksan ni Tessa ang pinto nang may marahas na galaw, ngunit ang kanyang mukha ay kasing lamig na ng marmol sa sementeryo. Nakatayo sa kanyang harap si Doña Beatriz. Suot ang kanyang mamahaling terno na tila ba walang anumang trahedyang nangyari. Ang mga mata ng matanda ay walang bakas ng awa, kundi puro kalkulasyon at takot para sa sariling reputasyon. Sa likod ni Beatriz, ang mga tauhan ng hotel ay nagbubulungan. Ang kanilang mga sulyap ay tila mga karayom na tumutusok sa balat ni Tessa. Naglakad si Tessa patungo sa malaking salamin ng silid. Tinitigan niya ang kanyang sariling refleksyon, ang babaeng CEO na kinatatakutan sa boardroom, ang babaeng akala ng lahat ay nakuha na ang lahat ng biyaya sa mundo. Dahan-dahan niyang inayos ang kanyang buhok. Bawat hibla ay inilalagay sa tamang pwesto nang may katumpakan na tila ba naghahanda siya sa isang digmaan.
Kinuha niya ang kanyang lipstick at muling pinintahan ang kanyang mga labi ng kulay ng dugo. Walang kahit isang patak ng luha ang hinayaan niyang kumawala, kahit na ang kanyang dibdib ay tila binibiyak ng isang mapurol na lagari. Ito ang kanyang golden moment, ang sandali kung saan ang kanyang pighati ay naging isang matigas na baluti. Paglabas nila sa hallway ng hotel, ang bawat hakbang ni Tessa ay tila isang paglakad patungo sa bitayan. Ang mga bulong ng mga bisitang nananatili pa sa lobby ay tila isang malakas na ugong ng mga bubuyog. Nararamdaman niya ang mga mapanuring mata na nakamasid sa kanyang bawat galaw, naghahanap ng anumang senyales ng pagkatalo. Sa isang sulok, nakita niya ang ilang mga kamag-anak na nagkukumpulan habang nakatingin sa kanilang mga cellphone. Ang kanilang mga mukha ay puno ng malisyosong tuwa. Hindi nagtagal, nakuha ni Tessa ang sagot kung bakit ganito ang reaksyon ng lahat. Sa screen ng isang malaking monitor sa hallway, nakita niya ang isang viral post mula sa account ni Aling Marites, ang pinakasikat na chismosa sa kanilang lugar. Ang live stream ay may titulong Ang Sawing CEO, Iniwan sa Gabi ng Kasal. Doon, malinaw na nakita ang video ni Rafael na nagmamadaling lumabas ng hotel suot ang kanyang wedding suit at sumakay sa isang sasakyang naghihintay sa kanya sa gilid ng kalsada. Ang video ay punong-puno ng mga komento ng pangungutya. Tinatawag si Tessa na perpektong asawa pero walang silbi sa kama at makinang pinagpalit sa totoong tao. Ang kahihiyan ay hindi lamang nanatili sa loob ng 4 na sulok ng hotel. Ito ay kumalat na tila isang mabilis na apoy sa buong Cebu, nilalamon ang kanyang dangal sa bawat click at share. Ang pakiramdam ng pagiging biktima ng mapanirang puri ay mas matindi pa sa sakit ng pag-alis ni Rafael. Pakiramdam ni Tessa ay hinuhubaran siya sa harap ng libu-libong tao at ang tanging nanonood at tumatawa ay ang lipunang dati ay humahanga sa kanya. Lumingon siya kay Doña Beatriz na ngayon ay abala sa pakikipag-usap sa isang reporter. Pilit na itinatanggi ang katotohanan at sinasabing may emergency meeting lang si Rafael. Ang bawat salita ng kanyang biyenan ay tila isang dagdag na bigat sa kanyang balikat. Sa gitna ng kaguluhan, muling naramdaman ni Tessa ang pag-vibrate ng kanyang phone sa loob ng kanyang maliit na clutch bag. Isang bagong notification ang lumitaw, ngunit sa pagkakataong ito, hindi ito video. Ito ba yung isang link ng isang GPS tracker na biglang naging active? Ang tracker ay nakakabit sa sasakyan ni Rafael at ang tuldok sa mapa ay huminto sa isang pamilyar na lokasyon na hindi ospital. Ito ay ang lumang warehouse ng pamilya Escalante sa pier, isang lugar na matagal nang inabandona. Kasabay nito, isang mensahe ang pumasok mula sa isang hindi kilalang numero. Huwag kang maniniwala sa nakikita ng iyong mga mata, Tessa. Ang lason ay wala sa ospital, kundi nasa loob mismo ng basong iniinom mo ngayon. Eksaktong sa sandaling iyon, iniabot ni Doña Beatriz ang isang baso ng champagne kay Tessa para sa kanilang huling toast sa harap ng media. Ang ngiti sa mga labi ng matanda ay tila isang mapanganib na bitag. Tiningnan ni Tessa ang baso. Ang mga bula ng alak ay tila sumasayaw ng may kasamaang dala. Ang kanyang kamay ay nanginginig ng bahagya habang hawak ang kristal, at ang bawat mata sa lobby ay nakatitig sa kanya, naghihintay kung iinumin ba niya ang alak o hahayaan itong mabasag sa sahig. Luhod, Tessa.
Ipakita mo sa kanila na kaisa ka ng pamilyang ito. Pagkatapos ng ginawa ni Rafael sa akin kagabi, gusto niyo akong lumuhod sa harap niyo? Para ito sa dangal ng pamilya Hija. Isang mano lang at tatahimik ang lahat ng mga marites sa labas. Dangal o ang sarili niyo lang mukha ang iniisip niyo, Doña Beatriz? Huwag mong subukan ang pasensya ko habang nakatitig sa atin ng media. Magmano ka, ngayon din. Dahan-dahang ibinaba ni Tessa ang baso ng champagne sa isang gilid, hindi hinahayaang dumampi ang anumang patak ng likido sa kanyang mga labi. Alam niya ang babalang natanggap. Ang lason ay hindi lamang nasa loob ng baso, kundi nasa bawat salitang lumalabas sa bibig ng kanyang biyenan. Ngunit sa ilalim ng nakakasilaw na mga flash ng camera at ang mapanuring mga mata ng mga kamag-anak ng Escalante, tila wala siyang takas. Ang tradisyon ay naging isang kadena at ang pagmamano, ang sagradong paggalang sa nakatatanda, ay naging isang instrumento ng panunupil. Ang bawat hakbang ni Tessa palapit kay Doña Beatriz ay tila paglakad sa ibabaw ng nagbabagang uling. Nararamdaman niya ang malamig na pawis na dumadaloy sa kanyang likuran, habang ang kanyang puso ay pumipintig ng may matinding pagkapuot. Sa harap ng lahat, kinuha ni Beatriz ang kanyang kamay. Ang mga daliri nito na puno ng mga mamahaling diamante ay tila mga kuko ng isang ibong mandaragit. Iniyuko ni Tessa ang kanyang ulo at sa sandaling idinampi niya ang likod ng kamay ng matanda sa kanyang noo. Naramdaman niya ang isang mahinang bulong na para sa kanyang pandinig lamang. Tandaan mo ito, Tessa. Kahit anong yaman ng pamilya mo, dito sa bahay na ito, ikaw ay isang anino lamang na susunod sa bawat utos ko. Ang golden moment na ito ay hindi isang sandali ng pagbabasbas, kundi isang sumpa na bumaon sa kaluluwa ni Tessa. Ang kanyang noo, na dati ay laging nakataas ng may dignidad sa mundo ng negosyo, ay tila nadumihan ng haplos ng matanda. Naririnig niya ang mga palakpakan ng mga bisita, ang mga "oh" ng mga nanonood na akala ay maayos na ang lahat. Ngunit sa loob ng kanyang dibdib, may isang bahagi ng kanyang pagkatao ang tuluyang namatay at napalitan ng isang matigas at malamig na determinasyon. Sa gitna ng mapanlinlang na katahimikang ito, biglang bumukas ang malaking pinto ng ballroom. Pumasok ang ilang mga tauhan ng kumpanya, pawisan at tila galing sa isang matinding karera. Ang bawat mata sa loob ng silid ay lumipat sa kanila, lalo na nang makita ang putla sa kanilang mga mukha. Ang katahimikan ay naging kasing bigat ng isang makapal na kumot, habang ang tunog ng kanilang mabilis na paghinga ay naging tila isang hudyat ng paparating na bagyo. Isang tao ang humahangos na lumapit kay Doña Beatriz at kay Tessa. Sa kanyang mga kamay ay hawak ang isang puting tela na may bahid ng pula, sariwang dugo. Ang amoy ng bakal at sakit ay biglang humalo sa bango ng mamahaling pabango sa loob ng silid. Naramdaman ni Tessa ang panlalamig ng kanyang mga tuhod habang ang kanyang tingin ay nakatitig sa duguang telang iyon. "Ma'am, si Sir Raphael po." Ang boses ng tauhan ay nanginginig, tila hindi mailabas ang susunod na sasabihin. "Ano ang nangyari sa anak ko? Nasaan siya?" Ang tinig ni Beatrice ay biglang naging matinis, nawala ang kontrol na kanina lang ay hawak-hawak niya. Nahimatay po siya sa gitna ng kalsada. Isinusugod na po siya sa ospital ngayon lang. Pero bago siya mawalan ng malay, ang tauhan ay tumingin ng diretso kay Tessa na tila ba humihingi ng paumanhin para sa katotohanang sasabihin.
Ang pangalang paulit-ulit niyang tinatawag ay hindi po ang pangalan niyo, Ma'am Tessa. Ang hinahanap po niya ay si Clarissa. Ang tunog ng isang basong nabasag sa sahig ay umalingaw-ngaw sa buong ballroom. Isang matinis na tunog ng pagkawasak na tila sumisimbolo sa huling hibla ng pasensya ni Tessa. Ang lahat ay natigilan, nakatingin sa mga piraso ng kristal na nagkalat sa paanan ni Tessa, habang ang kanyang biyenan ay nakatayo pa rin ng tuwid. Tila mas iniisip ang iskandalong idudulot nito kaysa sa buhay ng sariling anak. Isang tanong ang nanatiling nakabitin sa hangin, isang misteryong mas madilim pa sa pagtataksil ni Rafael. Bakit ang isang lalaking kailaliman lang ay hinihingi ang annulment, ay biglang tatawagin ang pangalan ng kanyang kabit sa sandali ng kanyang kamatayan? Gayong ang GPS tracker sa phone ni Tessa ay nagpapakitang hindi kailanman nakarating sa ospital ang sasakyan ni Rafael? Huwag mong hayaang lamunin ng galit ang iyong sentido kumon, Tessa. Ang pag-ibig ay lumilipas, ngunit ang yaman at kapangyarihan ay dapat manatili. Nandito ba kayo para sa negosyo, Tito Aurelio? O para kutyain ang nangyari sa akin? I'm here to save you, Hija. Isang pirma mo lang sa merger agreement na ito at ang lahat ng chismis ay mawawala. We will protect the Villamor name under the Escalante wing. Isipin mo na lang na ito ang bayad sa lahat ng kahihiyang idinulot ng pamangkin ko. Protect? O baka naman gusto nyo lang lamunin ang lahat ng pinaghirapan ng ama ko habang iniisip nyo na mahina ako dahil sa sakit ng puso ko? You're being too emotional. Sa mundo nating mga negosyante, ang emosyon ay isang luho na hindi natin kayang bayaran. Pirmahan mo na ito bago pa tuluyang bumagsak ang stocks ng Villamor Group. Pumasok si Tito Aurelio sa loob ng opisina ni Tessa nang walang paanyaya. Ang kanyang presensya ay tila isang madilim na ulap na nagdala ng biglaang ginaw sa loob ng silid. Ang kanyang mga mata, na kasing talim ng mga agilang naghahanap ng anumang bitak sa pader ng kumpanya, ay mabilis na humagod sa mga dokumentong nakalatag sa mesa ni Tessa. Ang bawat kilos niya ay may kasamang autoridad na tila ba siya na ang may-ari ng buong gusali. Habang dahan-dahan niyang inilalapag ang merger agreement sa tapat ni Tessa, ang tunog ng pag-ikot ng mga pahina ay tila isang hudyat ng isang bitag na unti-unting sumasara. Hindi matinag si Tessa. Sa kabila ng pagod at puyat mula sa gulo ng nakaraang gabi, nanatili siyang tuwid at matatag sa kanyang upuan. Ngunit sa ilalim ng mesa, ang kanyang mga daliri ay mahigpit na nakakuyom. Alam niya ang laro ni Aurelio. Ang kanyang asawa ay nasa ospital o kung saan man ito dinala ng mga tauhan ni Beatrice. At ngayon, ang leon ng Escalante ay nandito na upang kunin ang natitirang piraso ng kanyang kaharian. Nang makaalis si Aurelio, hindi pinirmahan ni Tessa ang papel. Sa halip, binuksan niya ang kanyang computer at pumasok sa database ng logistics ng Escalante Group. Bilang isang CEO, alam niya kung saan titingin. Nakita niya ang mga irregularidad sa mga shipping routes sa Cebu Pier, mga kargamentong nakalista bilang empty containers, ngunit may kakaibang bigat sa record. Ang lahat ng mga transaksyong ito ay may isang pirma sa dulo, Aurelio Escalante. "You're hiding something, Tito," bulong ni Tessa sa hangin, habang ang liwanag ng screen ay nagbibigay ng kakaibang kislap sa kanyang mga mata. Dahil sa hinalang ito, nagpasya si Tessa na makipagtagpo sa kaisa-isang tao na maaaring magbigay sa kanya ng sagot. Ang tagpuan ay sa loob ng lumang katedral ng Cebu,
kung saan ang dilim at katahimikan ay nagsisilbing proteksyon laban sa mga matang mapanuri. Ang bango ng insenso at ang amoy ng lumang kahoy ng mga upuan ay humalo sa malamig na simoy ng hangin sa loob ng simbahan. Ito ang kanyang golden moment, isang sandali ng kabanalan sa gitna ng isang maruming laro. Sa isang madilim na sulok, nakaupo ang isang babaeng nakabalot ng itim na scarf, si Clarissa. Sa malapitang tingin, hindi ito ang mukha ng isang matagumpay na kabit. Ang kanyang mga mata ay puno ng takot at ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang hinahawakan ang kanyang rosaryo. Bakit ka natatakot sa kanya, Clarissa? Kung mahal ka ni Rafael, bakit tila nagtatago ka sa sarili mong anino? Tanong ni Tessa, ang kanyang boses ay mahinahon ngunit may autoridad. Hindi niyo naiintindihan, Ma'am Tessa, nanginginig ang boses ni Clarissa, halos hindi lumalabas ang mga salita. Si Tito Aurelio, hindi siya ang taong akala nyo. Ang akala nyo ba ay si Rafael ang traidor? Lahat kami ay mga tau-tauhan lang sa isang dula na siya ang sumulat. Parang awa nyo na, lumayo na kayo bago pa kayo maging susunod na biktima. Bago pa man makapagtanong muli si Tessa, mabilis na tumayo si Clarissa at naglaho sa dilim ng cathedral. Iniwan si Tessa na may mas marami pang katanungan kaysa sa sagot. Bakit takot na takot ang babaeng dapat sana ay nagwagi na sa laban na ito? Pagbalik ni Tessa sa kanyang sasakyan sa loob ng madilim na parking lot ng kumpanya, naramdaman niya ang isang kakaibang kutob. Yumuko siya at tiningnan ang ilalim ng kanyang kotse. Doon, sa gitna ng kadiliman, nakita niya ang isang maliit na pulang ilaw na kumukurap-kurap ng regular. Isang tracker. Hindi lang siya pinagtataksilan ng kanyang asawa at hindi lang siya ninanakawan ng kanyang mga kamag-anak. Minamanmanan din siya sa bawat galaw niya. Tila isang hayop na hinihintay na lang ang tamang sandali para sakmalin. Chapter Sag. Ang pamilya ay pamilya, Tessa. Hindi mo kailangang mag-alala sa mga maliliit na problema. Ako ang bahala sa lahat. Maliliit na problema? Ipinagkanulo ako ng sarili kong pinsan, Tito Aurelio. Ibinenta niya ang impormasyon sa inyo. Business is business, Hija. Walang personalan. Sayang nga lang at hindi mo naprotektahan ang Villamor gaya ng ginawa ng ama mo. Ngayon, ang board ay nagpasya. Kailangan mong bumaba sa posisyon. Bumaba? Ako ang nagtayo ng imperyo na ito. Paano niyo nagawa ito sa akin? Madali lang, pera. At ang katotohanan na hindi ka na kasing talino ng dati. Sino ba naman ang magtitiwala sa isang babaeng iniwan sa gabi ng kasal at naging katatawanan sa buong Cebu? Ang mga salita ni Aurelio ay tila mga espada na sumaksak sa puso ni Tessa. Ngunit ang pinakamasakit ay ang mga mukha ng kanyang sariling mga pinsan at kamag-anak na nakaupo sa board meeting. Ang mga taong dati ay yumuyukod sa kanyang harapan ay ngayon nakatingin sa kanya ng may malamig na pagtingin. Ang kanilang mga bibig ay nakasara, sumasang-ayon sa bawat salitang binitawan ng kanyang tiyuhin. Sa gitna ng malaking boardroom, kung saan ang bawat sulok ay saksi sa bilyong pisong transaksyon at malalaking desisyon, ay nararamdaman ni Tessa ang kanyang pagbagsak. Ang bawat vote ng yes para sa kanyang pagtanggal ay tila isang malakas na tunog ng pagguho ng kanyang mundo. Ang kanyang pinsan, si Paulo, na tinulungan niya sa kanyang pag-aaral at pinagkatiwalaan ng mga pinakamahalagang proyekto, ay tumayo sa gitna ng silid. Ang kanyang mukha
ay walang anumang bahid ng pagsisisi. Ma'am Tessa, para rin ito sa kinabukasan ng Villamor. Hindi na kayo ang kailangan namin. Ang mga salitang ito ay mas masakit pa sa anumang sampal. Ito ang golden moment kung saan ang pagtataksil ng kadugo ay nag-iwan ng permanenteng peklat. Dahan-dahang tumayo si Tessa. Ang kanyang mga hakbang ay matatag, ngunit ang kanyang puso ay nagdurugo. Tiningnan niya ang bawat mukha sa boardroom. Bawat isa ay may kanya-kanyang dahilan sa kanyang pagbagsak. Takot, inggit, o purong kasakiman. Hindi siya sumigaw, hindi siya umiyak. Sa halip, kinuha niya ang kanyang nameplate sa ibabaw ng kanyang mesa, ang pangalang Teresita Villamor, CEO, ay tila naglalaman ng isang nakaraang buhay na malayo na sa kasalukuyan. Iniwan niya ito sa gitna ng mesa, isang simbolo ng kanyang pag-alis at ng kanyang panunumpa na babalik siya. Habang papalabas siya sa malaking pinto ng Villamor Group, naramdaman niya ang kakaibang katahimikan sa paligid. Ang mga tauhan na dati ay bumabati sa kanya ay ngayon yumuyuko lang ng walang imik o di kaya ay nagmamadaling lumayo, tila ba may nakakahawang sakit siyang dala. Ang kanyang pangalan, na dati ay binabanggit ng may paggalang, ay ngayon tila isang sumpa na hindi dapat banggitin. Ngunit ang pinakamatindi ay nang makita niya ang isang text message mula sa kanyang accountant. Ma'am Tessa, nawala po ang 8.5 bilyong piso na investment ng Villamor sa Escalante Group. Nilipat po sa isang account sa Cayman Islands. Hindi po namin alam kung paano nangyari. Ang numerong iyon, 8.5 bilyong piso, ay nagdulot ng panlalamig sa kanyang buong katawan. Hindi lamang nawala ang kanyang posisyon, kundi pati na rin ang malaking bahagi ng kayamanan ng kanyang pamilya. Habang naglalakad siya patungo sa parking lot, ang ingay ng isang sirena ng ambulansya ang bumasag sa kanyang pagkatulala. Nakita niya ang isang emergency vehicle na mabilis na lumalabas mula sa driveway ng kanilang bahay, kasunod ang sasakyan ni Doña Beatriz. Ang sirena ay tila isang sumisigaw na paalala sa kanyang sariling kawalan ng kakayahan. Ngunit may isang kakaibang kutob sa kanyang puso. Kung si Rafael ay isinugod sa ospital, bakit hindi ito ang lokasyon na ipinapakita ng GPS tracker na nakita niya sa kanyang sasakyan? Hindi niya inintindi ang sirena. Ang kanyang mga mata ay nakatitig sa pulang ilaw na kumukurap-kurap sa ilalim ng kanyang sariling sasakyan. Isang mapanganib na laro ang kanyang pinasok at ngayon, siya ang nawalan ng lahat. Ngunit sa halip na sumuko, isang bagong kislap ng apoy ang umusbong sa kanyang mga mata. Hindi pa tapos ang laban na ito. Hindi mo na kailangang mag-impake ng marami, Tessa. Iwan mo na ang mga gamit na binili ng pera ng mga eskalante. Umalis ka sa pamamahay na ito na ang dala lang ay ang iyong kahihiyan. Ang mansyong ito ay ipina-renovate ko gamit ang sarili kong pondo, Doña Beatriz. At ang lupang kinatatayuan nito ay bahagi ng joint venture natin. Wala na ang joint venture na iyon, Hija. Binenta na ng pinsan mo ang shares ng Villamor sa amin. Sa madaling salita, nangungupahan ka na lang dito. At dahil hindi na kita gustong makita, tinatapos ko na ang iyong contract. Pati ba ang mga alaala namin ni Rafael dito, itatapon niyo na rin? Anong alaala? Ang alaalang iniwan ka niya sa gabi ng kasal niyo? Huwag kang mag-alala. Ipapadala ko ang mga gamit mo sa kung saan mang lungga ka pupulutin. Ngayon, lumayas ka na bago ko patawagin ang mga security para kaladkarin ka palabas. Sa isang iglap, ang reyna ng mga daungan sa Cebu ay naging isang palaboy.
Bitbit ang isang maliit na maleta na naglalaman lamang ng kanyang mga personal na dokumento at ilang pirasong damit. Lumabas si Tessa sa malaking gate ng mansyon ng mga Escalante. Ang bawat hakbang niya sa semento ay tila isang mabigat na pasanin, habang ang init ng araw ay tila nakikigulo sa nag-aalab na galit sa kanyang dibdib. Dinala siya ng kanyang mga paa sa isang maliit at lumang apartment sa gilid ng isang masikip na eskinita malapit sa pier. Ang amoy ng piniritong tuyo at ang usok mula sa mga uling ng mga kapitbahay ay bumalot sa kanyang paligid. Ang kanyang bagong tahanan ay may bubong na gawa sa kinakalawang na lata na sa tuwing humahampas ang hangin ay lumilikha ng isang malungkot at nanginginig na tunog. Dito, sa gitna ng ingay ng mga bata sa lansangan at ang amoy ng luma at basang kahoy, ay naranasan ni Tessa ang tunay na kahulugan ng pagiging mag-isa. Ito ang kanyang golden moment, ang sandali kung saan ang dating CEO ay natutong magbilang ng barya para sa kanyang susunod na pagkain, habang ang kanyang mga kamay na dati ay pinalalamutian ng diamante ay amoy usok na ngayon. Ngunit hindi siya nanatili sa dilim. Isang gabi, sa ilalim ng malakas na ulan, nagtungo si Tessa sa ospital kung saan sinasabing naroon si Rafael. Suot ang isang malapad na hood at isang simpleng face mask. Dumaan siya sa likurang bahagi ng gusali. Ang bawat hakbang niya sa madulas na sahig ay puno ng kaba. Nang marating niya ang tapat ng silid ni Rafael, nakita niya si Clarissa na nakaupo sa labas ng pinto, nakayuko at tila pagod na pagod. Nagkatitigan ng dalawang babae. Walang sigawan, walang sampalan. Ang tanging namayani ay ang bigat ng kanilang mga sikreto. "Bakit ka narito, Ma'am Tessa?" Mahinang tanong ni Clarissa. Ang boses ay tila isang paghingi ng paumanhin. "Baka makita kayo ng mga tauhan ni Tito Aurelio." "Buhay ba siya, Clarissa? Sabihin mo sa akin ang totoo." Sagot ni Tessa. Ang kanyang mga mata ay pilit na sumisilip sa maliit na salamin ng pinto ng kwarto. Buhay siya, pero parang patay na rin ang kanyang diwa, ang lason sa kanyang katawan. Hindi lang ito galing sa gamot, kundi galing sa takot na baka madamay kayo. Bulong ni Clarissa bago ito mabilis na tumayo at umalis nang makitang paparating ang isang nurse. Bago tuluyang makalayo si Clarissa, may iniwan siyang isang maliit na papel na nakatiklop sa upuan. Mabilis itong kinuha ni Tessa at itinago sa kanyang bulsa. Pag-uwi niya sa kanyang maliit na kwarto, sa ilalim ng aandap-andap na liwanag ng isang bumbilya, binuksan ni Tessa ang papel. Ang nakasulat doon ay hindi isang mensahe, kundi isang listahan ng mga pangalan ng gamot at ang mga petsa kung kailan ito ibinigay kay Rafael. Sa ilalim ng listahan, may isang maikling nota. Ang nagbabayad ng bills dito ay hindi ang mga Escalante, kundi ang isang kumpanya sa Singapore na pagmamay-ari ng iyong yumaong ama. Napatitig si Tessa sa papel. Paanong ang kumpanya ng kanyang ama na matagal nang sarado ay nagpopondo sa paggamot ni Rafael. Kinabukasan, ang katahimikan ng kanyang pag-iisa ay muling binasag ng pagdating ng isang marangyang sasakyan sa harap ng kanyang apartment. Bumaba si Doña Beatriz, suot ang isang mamahaling maskara at may dalang panyo na pantakip sa kanyang ilong dahil sa baho ng paligid. "Tingnan mo ang sarili mo, Tessa," pangungutya ng matanda habang tinitingnan ang tumatagas na bubong ng apartment. Mula sa penthouse patungo sa estero,
Ito ang napapala ng mga babaeng hindi marunong sumunod. Kung pumirma ka lang sana sa merger, hindi ka sana nagtitiyaga sa amoy ng imbornal. Hindi sumagot si Tessa. Hinayaan niyang matapos ang insulto ng matanda. Ngunit nang tatalikod na si Beatrice, nagsalita si Tessa sa isang boses na kasing talim ng labaha. Ang imbornal ay nalilinis, Doña Beatrice. Pero ang dumi sa konsensya nyo, kahit anong mamahaling pabango ang gamitin nyo, hinding-hindi nyo maitatago. Nanigas si Beatrice sa kanyang kinatatayuan, ngunit bago pa siya makasagot, isang tawag ang natanggap ni Tessa sa kanyang lumang cellphone. Isang boses ng isang lalaki galing sa Singapore ang nagpakilala. Ma'am Tessa, handa na po ang mga dokumentong kailangan nyo para mabawi ang 8.5 bilyong piso. Pero kailangan nyo munang pumunta sa lumang safe ng inyong ama sa Cebu Pier. May naiwan siyang susi doon na hindi nakuha ni Aurelio. Clarissa, anong ginagawa mo rito sa pier? Akala ko ba sa ospital ka lang dapat bantay sarado? Dahil dito lahat nagsimula, Ma'am Tessa. Dito sa madilim na bodega na ito ako binili ni Tito Aurelio. At dito rin niya binalak na itapon ang mga bangkay niyo. Binili? Ano ang pinagsasabi mo? At bakit mo ako pinapunta rito sa gitna ng gabi? Anak niya ako sa labas, ma'am. Isang lihim na ikinahihiya niya pero ginagamit niya. At ang relasyon namin ni Rafael? Isang malaking dula lang para hindi kayo ang targetin ng mga tauhan ni Papa. Inilayo kayo ni Rafael dahil alam niyang sa oras na mapirmahan ang merger, kailangan niyo nang mawala para sa kanya ang lahat. Inilayo? Pero pinahiya niya ako. Dinurog niya ang dangal ko sa harap ng buong Cebu. Dahil iyon lang ang paraan para magalit kayo at lumayo. Mas gusto niyang kamuhian niyo siya kaysa makita kayong nakahiga sa loob ng kabaong. Pero huli na ang lahat, ma'am. Nilalason na siya ni Papa sa loob mismo ng ospital. Ang mga salita ni Clarissa ay tila isang malakas na kulog na yumanig sa buong pagkatao ni Tessa. Sa loob ng madilim at abandonadong bodega sa Cebu Pier, kung saan ang amoy ng kalawang at alat ng dagat ay nanunuot sa bawat hininga, naramdaman ni Tessa ang matinding panlalamig. Ang ulan na humahampas sa bubong na lata ay tila isang malungkot na ritmo ng katotohanan. Ang babaeng itinuring niyang kaaway, ang babaeng naging simbolo ng kanyang pagkabigo, ay nakatayo sa kanyang harap na may mga matang puno ng pagsisisi at luha. Ibinunyag ni Clarissa ang lahat. Ang bawat pagbabanta ni Aurelio, ang bawat gabing umiiyak si Rafael habang tinitingnan ang larawan ni Tessa, at ang masakit na sakripisyo ng kanyang asawa na piliing maging kontrabida sa paningin ng mundo upang manatiling ligtas ang babaeng mahal niya. Ito ang kanyang golden moment, ang sandali kung saan ang galit ni Tessa ay natunaw at napalitan ng isang nakakabinging pagsisisi. Ang bawat pangungutya niya kay Rafael sa loob ng kanyang isipan ay tila mga latay na bumabalik sa kanya. Hindi na nag-aksaya ng panahon si Tessa. Gamit ang susi na nakuha niya mula sa lumang safe ng kanyang ama na nakatago sa ilalim ng sahig ng bodega, binuksan niya ang isang maliit na vault. Doon, hindi ginto o pera ang nakita niya, kundi ang mga orihinal na testamento ni Don Rafael Escalante Sr. at ang mga dokumento ng paglilipat ng shares na peke ang pirmang ginamit ni Aurelio. Tara na, Clarissa. Kailangan nating iligtas si Rafael, determinadong sabi ni Tessa habang mahigpit na hawak ang mga dokumento. Mabilis silang nagtungo sa ospital, dumaan sa mga eskinita upang iwasan ang mga tauhan ni Aurelio.
Nang marating nila ang intensive care unit, tila tumigil ang mundo ni Tessa. Sa loob ng malamig at puting silid, nakita niya si Rafael, payat, maputla, at halos hindi na makilala. Ang tunog ng heart monitor ay mahina at tila pagod na rin sa pagtakbo. Dahan-dahang lumapit si Tessa sa gilid ng kama. Hinawakan niya ang kamay ni Rafael. Ang mga daliri nito na dati ay mainit at matatag ay tila mga tuyong sanga na lamang ngayon. Ngunit sa kabila ng panghihina, napansin ni Tessa ang isang bagay na nagpaapaw sa kanyang luha. Ang wedding ring ni Rafael. Hindi pala ito kailanman tinanggal ng kanyang asawa. Itinago lamang ito sa ilalim ng bandage sa kanyang braso. Mabilis na sinuri ni Tessa ang IV bag na nakakabit kay Rafael. Naalala niya ang listahan ng gamot na ibinigay ni Clarissa. Nakita niya ang isang gamot na hindi dapat nandoon, isang uri ng pampalabnaw ng dugo na unti-unting sumisira sa mga organ ni Rafael. Gamit ang kanyang nanginginig na kamay, pilit na itinigil ni Tessa ang daloy ng likido. Rafael, nandito na ako. Patawarin mo ako. Bulong ni Tessa habang isinasandal ang kanyang noo sa nanghihinang kamay ng asawa. Eksaktong sa sandaling iyon, ang pintig sa monitor ay biglang nagbago ang bilis. Dahan-dahang imulat ni Rafael ang kanyang mga mata, tila pilit na binubuhat ang mabigat na talukap nito. Tumingin siya kay Tessa, isang tingin na puno ng sakit, pangungulila at pag-ibig. Tessa. Ang boses niya ay tila isang mahinang kaluskos ng tuyong papel. Bakit ka bumalik? Dapat, dapat ay malayo ka na. Mapapatay ka niya. Huwag kang mag-alala, Rafael. Sagot ni Tessa na may kasamang matalim ng ngiti sa gitna ng kanyang mga luha. Hindi na ako ang babaeng iniwan mo sa gabi ng kasal. Ako na ang susunod na bangungot ni Aurelio. Ngunit bago pa man makasagot si Rafael, ang pinto ng silid ay marahas na bumukas. Nakatayo doon si Tito Aurelio, may hawak na baril, at sa likod niya ay ang mga bodyguard na nakatutok ang tingin sa mga dokumentong hawak ni Tessa. Sayang naman ang reunion nyo, malamig na sabi ni Aurelio. Dahil mukhang kailangang maging magkasama kayo sa kabilang buhay. Kumain ka na, Rafael. Hindi kita papayagang mamatay nang hindi mo nararanasan ang bagsik ng paghihiganti ko. Tessa, I don't deserve this. I don't deserve your care after everything. You're right. You don't. Pero kailangan mo ito para mabuhay ka at humingi ng tawad sa bawat patak ng luhang idinulot mo sa akin. I did it for you, Tessa. To keep you safe from Aurelio's reach. He's a monster. And you became a monster too, just to protect me. That's not love, Raphael. That's a prison. Patawarin mo ako. For the annulment papers, for Clarissa, for the humiliation. If I could take it all back, I would. Matapos ang nakapanghihilakbot na paghaharap kay Aurelio, kung saan nagawa ni Tessa na gamitin ang mga dokumentong hawak niya bilang pananggalang, ang banta na ang bawat ebidensya ay nakatago na sa isang cloud server na automatikong maglalabas ng katotohanan kapag may nangyaring masama sa kanya, na pilitang umatras ang kanyang tiyuhin. Iniwan sila ni Aurelio sa loob ng silid ng ospital, ngunit ang katahimikan ay tila mas lalong nagpabigat sa kapaligiran. Inilapag ni Tessa ang mangkok ng mainit na arroz caldo sa maliit na lamesa sa tabi ng kama ni Rafael. Ang bango ng luya at ang usok na nagmumula sa mainit na lugaw
ay tila isang malaking kabaligtaran sa malamig at amoy gamot na silid. Dahan-dahang kinuha ni Tessa ang kutsara, hinipan ang pagkain, at maingat na inilapit sa tuyong labi ng kanyang asawa. Ang bawat kilos niya ay puno ng pag-aalaga, ngunit ang kanyang mga mata ay nananatiling matigas, tila isang pader na ayaw ng magiba. Kumain ka, muling utos ni Tessa. Ang boses ay mahinahon ngunit hindi matutulan. Habang dahan-dahang kumakain si Rafael, nagsimulang dumaloy ang katotohanan. Ibinunyag ni Rafael ang bawat gabi ng pagpapanggap, ang bawat sandaling kailangan niyang halikan si Clarissa sa harap ng mga kamera habang ang puso niya ay sumisigaw ng pangalan ni Tessa. Ikinuwento niya ang banta ni Aurelio sa buhay ni Tessa noong gabi ng kasal. Ang plano nitong sadyain ang isang aksidente sa kanilang honeymoon kung hindi lalayo si Rafael. Ang pagkapahiya ni Tessa sa harap ng pamilya Escalante ay ang tanging paraan ni Rafael upang sadyang itaboy ang asawa patungo sa kaligtasan kahit na alam niyang wawasakin nito ang kanyang dangal. I hated myself more than you hated me, Tessa. Bulong ni Rafael. Ang mga luha ay dahan-dahang gumugulong sa kanyang maputlang pisngi. Ang makita kang lumuluhod para magmano sa nanay ko habang ako ay nakatayo lang doon. It was the hardest thing I've ever done. Naramdaman ni Tessa ang pagsikip ng kanyang dibdib. Ang lahat ng galit na itinanim niya sa loob ng maraming buwan ay tila unting nalulusaw sa harap ng katotohanan. Ito ang kanyang golden moment, ang sandali kung saan ang pader ng kanyang puso ay tuluyang gumuho. Dahan-dahan niyang ibinaba ang mangkok at naupo sa gilid ng kama. Isinandal niya ang kanyang ulo sa dibdib ni Rafael sa tapat mismo ng kanyang puso. Naririnig niya ang mahina ngunit tapat na pintig. Isang tunog na mas mahalaga pa sa bilyong pisong nawala sa kanya. Ang tibok na iyon ay nagsasabi ng lahat ng mga salitang hindi kayang bigkasin ng bibig. Sa loob ng ilang sandali, nakalimutan nila ang banta ni Aurelio, ang nawalang kumpanya at ang mapanghusgang lipunan sa labas. Sila lang dalawa, dalawang kaluluwang pinagbuklod ng sakit at muling pinag-iisa ng pagsisisi. I'm sorry, Tessa. I'm so sorry. Paulit-ulit na bulong ni Rafael habang hinahaplos ang buhok ng asawa gamit ang nanginginig niyang kamay. Huwag ka nang humingi ng tawad. Tugon ni Tessa. Ang kanyang boses ay basag na rin ng emosyon. Simulan na nating bawiin ang lahat. Hindi na tayo tatakbo, Rafael. Sabay nating susunugin ang imperyong itinayo ni Aurelio sa ibabaw ng ating mga luha. Ngunit sa gitna ng kanilang madamdaming pag-iisa, dahan-dahang bumukas ang pinto. Hindi ito ang mga nurse at hindi rin ito si Clarissa. Nakatayo sa pintuan si Tito Aurelio, suot ang isang nakapangingilabot ng ngiti. Ang kanyang mga mata ay nakatitig sa magkahawak kamay na mag-asawa, tila isang ahas na pinapanood ang kanyang biktima bago ito sakmalin muli. Anong drama ito, Tessa? Akala ko ba ay matalino ka? Sa tingin mo ba ay sapat na ang mga papel na hawak mo para patumbahin ako? Ang boses ni Aurelio ay tila isang malamig na hangin na nagdala ng panganib. The documents you sent to Singapore? They're already gone. I own the servers, I own the lawyers, and soon I will own the very air you breathe. Sa tingin niyo ba ay ganoon ako kadaling sumuko, Tito Aurelio? Sige, pirmahan natin ang pagsasanib ng kumpanya. Ibibigay ko sa inyo ang Villamor Group. Pero may isang kondisyon. Ayan ang Tessa na kilala ko. Marunong tumingin sa realidad. Ano ang kondisyon mo?
Higit pa ba ito sa 500 milyong piso na balak kong ibato sa iyo bilang pabaon? Gusto ko ng 1 bilyong piso upfront at gusto ko ng isang public ceremony sa Cebu Pier. Ipakita natin sa lahat na maayos ang pag-alis ko. Gusto kong lumabas na hindi talunan, kundi isang reynang nagretiro ng marangal. 1 bilyon? Masyadong mahal ang iyong dangal, Hija. Pero sige, kung iyan ang magpapatahimik sa iyo at magpapabilis ng pirmahan, ibibigay ko. Pagkatapos nito, hinding-hindi na kita gustong makitang tumatapak sa lupang pag-aari ng mga eskalante. Dahan-dahang tumalikod si Aurelio. Ang kanyang tawa ay umaling-aungaw sa pasilyo ng ospital na tila isang hudyat ng kanyang akalang tagumpay. Ngunit hindi niya nakita ang pagbabago sa mukha ni Tessa. Ang kanyang mga mata, na kanina ay puno ng pagsisisi, ay naging kasing talim na ng isang makinang nakahanda ng sumagasa. Alam ni Tessa na sa oras na makuha ni Aurelio ang pirma niya, tuluyan na silang mawawala ni Rafael. Kaya naman, ang kanyang pagsuko ay hindi isang puting bandila, kundi isang pain. Isang pain para sa isang reyna na handang isakripisyo ang ilang pyesa para makuha ang ulo ng kalaban. Kinabukasan, sa isang maliit at tago na karinderya malapit sa palengke, naupo si Tessa sa tapat ng isang babaeng abala sa pag-scroll sa kanyang cellphone habang umiinom ng mainit na kape. Si Aling Marites. Ang amoy ng ginisang bawang at ang ingay ng mga tricycle sa labas ay nagsilbing tabing sa kanilang pag-uusap. Ito ang golden moment ni Tessa, isang sandali kung saan ang isang elite CEO ay gumagamit ng kapangyarihan ng tsismis bilang kanyang pangunahing sandata. Aling Marites, balita ko ay sikat na sikat ang inyong huling live stream tungkol sa akin. Simula ni Tessa, ang kanyang boses ay kalmado at tila nakikipagkaibigan. Ay, Ma'am Tessa, pasensya na po, trabaho lang po talaga ito. Nangingiting sagot ng matanda, ngunit may bakas ng kaba sa kanyang mga mata. Alam niyo naman ang mga tao ngayon, uhaw sa balita. Huwag kayong mag-alala. Hindi ako galit. Sa katunayan, gusto ko kayong bigyan ng exclusive na balita. Isang balitang mas malaki pa sa pag-alis ni Rafael sa gabi ng kasal. Sabi ni Tessa habang dahan-dahang inilalapag ang isang envelope sa ibabaw ng lamesa. Ang tunay na dahilan kung bakit gustong-gusto ni Tito Aurelio na makuha ang Villamor Group. Sabihin nyo sa mga followers nyo na ang kumpanya ay may malaking utang sa Singapore na itinatago ni Aurelio. At ang sino mang mag-invest dito ay siguradong mabubulid sa utang. Nanlaki ang mga mata ni Aling Marites. Alam niya ang halaga ng balitang ito. Habang ang matanda ay mabilis na nagtatype sa kanyang cellphone, palihim na nakipag-ugnayan si Tessa sa kanyang dating accountant na si Lolo Ben, ang tanging taong nanatiling tapat sa kanyang ama. Lolo Ben, handa na ba ang mga dokumento? Bulong ni Tessa sa kanyang cellphone habang naglalakad palayo sa karinderya. Handa na, Tessa. Ang clause na isiningit natin sa transfer of assets ay hindi mapapansin ni Aurelio dahil sa sobrang kasakiman niya sa pera. Kapag pinirmahan niya ang merger, hindi niya malalaman na pati ang mga utang at kaso ng iyong ama sa Singapore ay automatikong malilipat sa kanyang pangalan, sagot ng matanda sa kabilang linya. Isang matamis at malamig na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Tessa. Gagamitin niya ang pagiging marites ng buong Cebu upang ibagsak ang imahe ng Escalante Group bago pa man matuyo ang tinta sa kontrata. Habang naglalakad siya sa gitna ng mataong kalsada,
Naramdaman niya ang pag-vibrate ng kanyang phone. Inakala niya na ito ay si Rafael o si Lolo Ben, ngunit ang mensaheng natanggap niya ay nagpatigil sa kanyang mundo. Ang mensahe ay mula sa isang hindi kilalang numero at may kalakip itong larawan ng isang bakanting upuan sa isang madilim na sulok ng pier. Ang lugar kung saan dapat ay naghihintay si Clarissa para sa kanilang huling plano. Nakuha ko na ang anak ko, Tessa. Huwag mong isiping malulusutan mo ako. Ang batang ito ang magiging pambayad sa bawat hakbang na gagawin mo laban sa akin. Nawala si Clarissa. Ang kaisa-isang saksi na makakapagdiin kay Aurelio sa krimen ng paglalason ay wala na sa kanilang panig. Ang kaba na kanina lang ay napalitan ng tapang ay muling bumalik, mas matindi at mas mapanakit. Tingnan mo ang paligid, Tessa. Ito ang tamang lugar para isuko mo ang iyong trono. Isang marangal na pagtatapos para sa isang Villamor. Masaya na ba kayo, Tito Aurelio? Nakuha niyo na ang lahat. Pati ang sarili niyong dugo. Ginamit niyo para lang manalo. In this world, Tessa, family is just another word for leverage. Ngayon, pirmahan mo na ito. Dahil sa bawat minutong nag-aaksaya ka ng panahon, lalong nanganganib ang buhay ng paborito kong anak sa labas. I'm sure you don't want Clarissa's blood on your hands. Ang marangyang ballroom ng pinakasikat na hotel sa Cebu ay napuno ng mga kilalang personalidad sa mundo ng negosyo at mga kinatawan ng media. Ang mga nagkikislapang ilaw mula sa mga kamera ay tila mga bituin na bumabati sa tagumpay ni Tito Aurelio. Sa isang sulok, nakaupo si Doña Beatriz, suot ang kanyang paboritong perlas, nakangiti sa mga kamera habang pilit na ipinapakita ang kapangyarihan ng pamilya Escalante, na tila walang anumang kamalayan sa dugong dumanak upang marating ang sandaling ito. Sa gitna ng entablado, nakahanda na ang isang mahabang lamesa at ang kontratang maglilipat ng buong Villamor Group sa mga kamay ni Aurelio. Naglakad si Tessa patungo sa entablado. Ang kanyang mukha ay walang emosyon. Ang kanyang mga balikat ay tila bumigay sa bigat ng kanyang mga problema. Sa paningin ng lahat, siya ay isang talunan, isang babaeng nawalan ng asawa, nawalan ng dangal, at ngayon ay mawawalan ng kumpanya. Inabot niya ang gintong fountain pen. Ang kanyang mga daliri ay nanginginig habang idinidikit ang dulo nito sa papel. Ngunit bago pa man dumampi ang tinta sa kontrata, tumigil si Tessa. Ito ang kanyang golden moment. Dahan-dahan niyang inilapag ang panulat. Itinaas niya ang kanyang ulo at sa isang iglap, ang anyo ng isang kaawa-awang biktima ay naglaho. Tumayo siya ng tuwid. Ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa determinasyon. Ang aura ng isang tunay na Alpha CEO ay bumalik, mas matapang at mas mapanganib kaysa dati. Hindi ko kailanman isusuko ang kumpanya ng ama ko sa isang mamamatay tao. Malakas at malinaw na pahayag ni Tessa. Ang boses ay umaling-awngaw sa buong ballroom at nagpatahimik sa mga nag-uusapang bisita. Anong kahibangan ito, Tessa? Pilit na ngumiti si Aurelio, ngunit ang kanyang mga ngipin ay magkadiin. Huwag kang gumawa ng eksena. Alam mong hawak ko ang buhay ni Clarissa. You only hold on to your own illusions, Tito Aurelio. Sagot ni Tessa nang may malamig na ngiti. Kasabay ng kanyang mga salita, ang malalaking pinto ng ballroom ay marahas na bumukas. Ang lahat ng mga mata ay lumingon. Hindi isang bihag ang pumasok, kundi si Clarissa, naglalakad ng taas noo at napapaligiran ng mga ahente ng National Bureau of Investigation, NBI.
Ang mukha ng kalihim na dati ay laging nakayuko sa takot, ngayon ay puno ng tapang at paninindigan. Nagkakamali kayo ng kinakalaban, Papa. Ang tinig ni Clarissa ay hindi nanginginig, dumaan sa mga bisita na tila isang patalim. Wala na ang mga tauhan mo sa pier, at ang lahat ng ebidensya ng paglalason mo kay Rafael, kasama ang mga pekeng transaksyon mo sa labas ng bansa, ay nasa kamay na ng batas. Ang hangin sa loob ng ballroom ay tila biglang ninakaw. Ang mga flash ng camera ay naging sunod-sunod na parang kidlat habang kinukuhanan ng media ang bawat detalye ng iskandalo. Nabunyag na ang malaking twist. Ang pagkawala ni Clarissa ay hindi isang pagkatalo, kundi isang bitag na pinlano ni Tessa at ng kanyang mga kaalyado sa Singapore upang mahuli ang mga tauhan ni Aurelio sa aktong nagtatago ng mga ilegal na dokumento at iligtas si Clarissa bago pa man mangyari ang seremonya. Si Doña Beatriz ay napababa ng kanyang hawak na baso. Ang kanyang mukha ay naging kasing putla ng isang patay habang unti-unting napagtatanto na ang kanyang pinoprotektahang dangal ay tuluyan ng nadumihan ng mismong kapatid ng kanyang yumaong asawa. Sa gitna ng kaguluhan, nang makita ni Aurelio na ang mga ahente ng NBPSIS ay mabilis na lumalapit sa kanya upang siya ay arestuhin, nawala ang kanyang maskara ng isang edukadong negosyante. Ang kanyang mukha ay naging isang halimaw na na-corner sa hawla. Mabilis niyang inabot ang loob ng kanyang coat at sa isang kisap mata, isang baril ang inilabas niya at itinutok sa direksyon ni Tessa. Kung hindi mapapasa akin ang kumpanyang ito, walang magmamay-ari nito. Sigaw ni Aurelio, ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa galit at kabaliwan. Ang buong silid ay napuno ng isang malamig at nakapangingilabot na katahimikan, habang ang kamatayan ay tila nakabitin sa ere. Gawin mo, Tito Aurelio. Hilahin mo ang gatilyo. Walang takot na sagot ni Tessa. Ang boses ay hindi nanginig kahit isang bahagya habang nakatitig sa itim na bunganga ng baril. Pero kahit patayin mo ako ngayon, tapos na ang palabas mo. Wawasakin ng katotohanan ang natitirang pekeng dangal na meron ka. Hindi pa man nakakabawi si Aurelio para idiin ang kanyang daliri sa gatilyo, isang mabilis na pagdamba mula sa mga ahente ng NBIE ang sumira sa kanyang balanse. Ang mabigat na katawan ng matandang negosyante ay bumagsak sa makintab na sahig ng ballroom kasabay ng pagkakapiglas ng sandata mula sa kanyang kamay. Walang anumang putok na umalingaw-ngaw. Tanging ang tunog lamang ng pag-aresto at ang paglalagay ng malamig na posas sa kanyang mga pulso ang tumapos sa kanyang kahibangan. Habang kinakaladkad siya palabas, ang kanyang mga mata ay nanlilisik pa rin kay Tessa, ngunit ang kanyang mga banta ay nalunod na sa ingay ng mga mamamahayag na sabik maibalita ang pagbagsak ng leon ng Escalante. Sa pagkawala ni Aurelio, naiwan ang isang nakakabinging katahimikan sa panig ng mga kamag-anak na dati ay kumukutya kay Tessa. Dahan-dahang naglakad si Doña Beatriz palapit sa kanyang manugang. Ang matanda, na dati ay hindi marunong yumuko kahit kanino, ay biglang bumagsak sa kanyang mga tuhod. Ang kanyang mamahaling perlas ay tila nawalan ng kinang at ang kanyang mukha ay basang-basa ng luha ng takot at pagsisisi. Tessa, patawarin mo ako. Humihikbing makaawa ni Beatrice. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig na umaabot sa laylayan ng damit ni Tessa. Iligtas mo ang kumpanya natin. Huwag mong hayaang kunin ng gobyerno ang lahat ng pinaghirapan ng asawa ko. Pamilya pa rin tayo. Tinitigan ni Tessa ang babaeng gumawa ng impyerno sa kanyang unang gabi bilang asawa
Ang babaeng pumilit sa kanyang magmano upang tapakan ang kanyang pagkatao. Walang galit sa mga mata ni Tessa ngayon, kundi purong awa para sa isang taong ibinenta ang kaluluwa para sa reputasyon. Walang natin, Doña Beatriz. Pinili mong magbulag-bulagan sa lason na unti-unting pumapatay sa sarili mong anak para lang maprotektahan ang pangalan nyo, malamig at formal na sagot ni Tessa. Kinuha ni Tessa mula sa kanyang bag ang isang pamilyar na envelope. Ito ang mga papeles ng annulment na iniwan ni Rafael noong gabi ng kanilang kasal. Ito ang kanyang golden moment. Sa harap ng nanginginig na biyenan at sa ilalim ng mga matang nakamasid, unti-unti at marahas na pinunit ni Tessa ang mga dokumento hanggang sa maging maliliit na piraso ang mga ito. Inihulog niya ang mga piraso ng papel na tila mga puting bulaklak na bumabagsak sa paanan ni Beatrice. Hindi ko ito pinupunit para sa inyo at lalong hindi para sa kumpanya. Mananatili akong isang eskalante dahil mahal ko ang asawa ko. At simula ngayon, ako na ang magdidikta kung ano ang ibig sabihin ng pangalang iyon. Paglabas ni Tessa sa hotel kasama si Clarissa, sinalubong sila ng mga camera. Sa unahan ng mga reporter ay naroon si Aling Marites. Nakatutok ang cellphone para sa isang live stream. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi tsismis ang dala ng matanda. Lumapit ito kay Tessa, puno ng hiya, at sa harap ng libo-libong nanonood online, ibinaba nito ang kanyang telepono. Ma'am Tessa, patawad po sa lahat ng kasinungalingang ikinalat ko. Ginamit lang ako ni Don Aurelio. Umiiyak na pahayag ni Aling Marites. Ngumiti ng bahagya si Tessa at tumango. Tinatanggap ang public apology. Ang katarungan ay hindi lamang nakamit sa loob ng korte, kundi pati na rin sa mata ng lipunang minsang kumutya sa kanya. Mabilis na iniwan ni Tessa ang lugar upang bumalik sa ospital. Dahil nasa ilalim na ng kontrol niya ang sitwasyon at pondo, agad niyang ipinalipat si Rafael sa pinakamagandang pasilidad sa Cebu para sa kanyang bone marrow transplant at upang tuluyang linisin ang natitirang lason sa kanyang katawan. Ang mga sumunod na oras ay isang mahaba at nakakapagod na paghihintay. Nakaupo si Tessa sa labas ng operating room. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakuyom habang patuloy na nagdarasal. Matapos ang ilang oras na tila walang hanggan, bumukas ang pinto. Lumabas ang pangunahing doktor. Ang mukha ay pagod at hindi mabasa ang emosyon. Doc, kumusta ang asawa ko? Mabilis na tanong ni Tessa. Ang kaba ay muling bumalik at bumasag sa kanyang katatagan. Tapos na ang operasyon, Ma'am Tessa. Tinanggap ng katawan niya ang transplant at nalinisan na namin ang dugo niya, panimula ng doktor, na nagbigay ng panandaliang ginhawa sa puso niya. Ngunit huminto ang doktor at ang pag-aalinlangan sa kanyang mga mata ay nagdulot ng lamig sa buong pagkatao ni Tessa. Ngunit masyadong napinsala ang kanyang sistema. Hindi pa rin siya nagigising. Ginawa na namin ang lahat. Pero sa ngayon, nakadepende na sa kanya kung gusto pa niyang bumalik. Napahawak si Tessa sa malamig na pader. Ang kanyang mga luha na kanina pa niya pinipigilan ay tuluyan ng bumagsak. Ang panalo sa labas ay walang halaga kung ang taong pinaglalaban niya ay hindi na magbubukas ng kanyang mga mata. Dahan-dahan siyang pumasok sa kwarto. Sasalubungin ang panibagong laban na hindi kayang bayaran ng kahit ilang bilyong piso. 3 araw at 3 gabi ang lumipas. Ngunit para kay Tessa, tila isang buong dekada ang ginugol niya sa loob ng malamig na silid ng ospital.
Walang tulog, walang pahinga, at tanging ang ritmong nagmumula sa makina ang nagsisilbing musika ng kanyang pag-asa. Mahigpit niyang hawak ang kamay ni Rafael. Bawat dalangin ay ibinubulong sa hangin, nagmamakaawa na huwag siyang iwan ng lalaking pinili niyang ipaglaban. At sa ikaapat na umaga, nang dahan-dahang sumilip ang sikat ng araw sa bintana, naramdaman niya ang isang pamilyar at mahinang pagpisil sa kanyang mga daliri. Unti-unting iminulat ni Rafael ang kanyang mga mata. Wala na ang mga anino ng lason na sumira sa kanyang katawan. Ang natira ay ang bakas ng matinding pagod at isang kislap ng pag-ibig na matagal niyang ikinubli. Tiningnan niya ang mukha ni Tessa, ang mga mata nitong namamaga sa pag-iyak, at ang kanyang buhok na hindi na kasing ayos ng dati. Para kay Rafael, ito ang pinakamagandang anyo ng kanyang asawa, Tessa. Ang tinig ni Rafael ay paos at nanghihina, ngunit puno ng emosyon. Nandito ka pa rin. Saan pa ba ako pupunta? Nakangiting sagot ni Tessa habang patuloy na umaagos ang kanyang mga luha. Pumirma ako sa isang kontrata, Don Rafael, for better or for worse. At sisiguraduhin kong babayaran mo ang bawat luhang idinulot mo sa akin sa pamamagitan ng pagmamahal mo araw-araw. Isang mahinang tawa ang kumawala kay Rafael bago niya marahang inilapit ang kamay ni Tessa sa kanyang mga labi para halikan ito. Sa sandaling iyon, ang lahat ng pader, lahat ng kasinungalingan, at lahat ng pagpapanggap ay tuluyang gumuho. Wala ng CEO, wala ng tagapagmana. Dalawang tao na lamang silang pinagbuklod ng sakit at pinatibay ng kapatawaran. Makalipas ang ilang buwan, ang hangin sa Cebu ay nagbago ng direksyon. Ang Villamor Escalante Group ay opisyal nang nagbukas muli, at sa pagkakataong ito, si Tessa ang nakaupo sa pinakamataas na pwesto. Sa pamamagitan ng kanyang angking talino, nilinis niya ang lahat ng mga tiwaling opisyales na nakipagsabuatan kay Aurelio. Ngunit ang pinakamalaking pagbabago ay nangyari sa loob ng mismong pamilya Escalante. Ang malaking mansyon ay tila nawalan ng buhay. Sa labas ng gate, nakatayo si Doña Beatriz kasama ang dalawang maleta. Ipinag-utos ni Tessa na lumipat ang kanyang biyenan sa isang lumang hasyenda sa probinsya ng Bohol, malayo sa media, malayo sa mga paborito nitong alahas, at malayo sa kapangyarihan. Hindi ito parusa, Mama, kalmadong paliwanag ni Tessa nang huli silang magkausap. Ito ay pagkakataon. Oras na para matuto kayong mabuhay nang walang kinakapitan kundi ang inyong sariling konsensya. Kapag natutunan nyo ng maging isang tunay na ina at hindi isang diktador, bukas ang pinto ko para sa inyo. Hindi nakasagot ang matanda. Sa unang pagkakataon, yumuko si Doña Beatriz hindi para sa tradisyon, kundi dahil sa bigat ng hiya at pagsisisi. Samantala, isang bagong simula naman ang ibinigay ni Tessa kay Clarissa. Sa halip na itaboy, binigyan niya ito ng posisyon para pamahalaan ang isang charitable foundation ng kumpanya sa Maynila, malayo sa anino ng kanyang amang si Aurelio, na ngayon ay nabubulok na sa bilangguan. Ang utang na loob ni Clarissa ay sinuklian niya ng katapatan, isang pruweba na hindi lahat ng nagkamali ay mananatiling masama kung bibigyan ng pagkakataong magbago. Nang matapos ang lahat ng gulo sa negosyo, ibinalik ni Tessa ang kanyang atensyon sa kaisa-isang bagay na mahalaga. Sa isang tahimik na dapit hapon, naglakad silang mag-asawa sa puting buhangin ng isang pribadong dalampasigan sa Mactan. Si Rafael, kahit medyo nanghihina pa at gumagamit ng tungkod,
ay masiglang naglalakad sa tabi niya. Ang marahang paghampas ng dagat sa dalampasigan at ang malamig na simoy ng hangin ay nagdala ng kapayapaang matagal nilang inasam. Ito siyang kanilang golden moment, yang pag-iwan sa mga corona ng kanilang pamilya upang maranasan ang maging ordinaryong tao. Nakatingin si Tessa sa papalubog na araw. Ang kalangitan ay pininturahan ng kulay kahel at lila. Naramdaman niya ang matibay na braso ni Rafael na pumulupot sa kanyang baywang at ang paglapat ng baba nito sa kanyang balikat. Ang init ng katawan ng asawa ay nagbigay sa kanya ng pakiramdam na sa wakas siya ay nasa tamang tahanan. Ngunit sa kabila ng kapayapaang ito, may isang katanungan na nananatili sa isip ni Rafael. Kung nasa rurok na ng tagumpay si Tessa bilang reyna ng imperyo, ano pa ang plano ng babaeng ito para sa kanilang dalawa? Dahan-dahang iniharap ni Rafael si Tessa sa kanya. Tinitigan niya ang mga mata ng asawa na sumasalamin sa liwanag ng dapit hapon. Tessa, mahinang simula ni Rafael, ang boses ay puno ng pag-asa at kaba. Tinapos na natin ang lahat ng laban. Nilinis na natin ang mga pangalan natin. Pero may isang bagay na hindi pa natin nagagawa ng tama mula noong gabi ng kasal natin. Hinawakan ni Rafael ang magkabilang pisngi ni Tessa. Handa ka na bang maging Mrs. Escalante sa totoong kahulugan? 1 taon ang nakalipas. Ang hardin ng kanilang bagong tahanan sa Cebu ay napuno ng ginintuang liwanag ng umaga. Hindi na ito ang malaki at malamig na mansyon ng mga Escalante na puno ng mga mapanuring mata at mapanghusgang bulungan, kundi isang simpleng bahay na nagbibigay ng tunay na kapayapaan. Sa isang maliit na salo-salo sa ilalim ng mga puno ng mangga, nagtipon ng mga natitirang tapat na kaibigan at kapamilya. Dahan-dahang tumayo si Rafael sa gitna ng mga bisita. Wala siyang suot na mamahaling suit, kundi isang simpleng puting polo na nagpapabanaag ng kanyang pagbabalik loob. Mahigpit niyang hinawakan ang kamay ni Tessa. Ang kanyang mga mata ay nakatitig ng diretso sa kaluluwa ng kanyang asawa. Noong gabi ng ating kasal, kinuha ko ang lahat ng karapatan mong maging masaya. Ginamit ko ang pagtataksil bilang isang baluti sa maling akala na kaya kitang iligtas sa pamamagitan ng pagdudulot sa iyo ng matinding sakit. Panimula ni Rafael, ang kanyang boses ay buo, malalim, at puno ng sinseridad. Ngayon, sa harap ng mga taong tunay na nagmamahal sa atin, gusto kong humingi ng tawad. Hindi lang dahil sa pagpapahiya ko sa iyo, kundi dahil minsan kong inisip na kailangan kong lumaban ng mag-isa. Tessa, ikaw ang aking lakas, ang aking kakampi, at ang aking nag-iisang tahanan. Naramdaman ni Tessa ang pag-agos ng mainit na luha sa kanyang mga pisngi. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi ito luha ng pighati, kundi luha ng ganap na paglaya. Ang sagot sa tanong ng kanyang puso ay malinaw na ngayon. Oo, napatawad na niya si Rafael. Natutunan niya na ang kapatawaran ay hindi isang salamangka na nagbubura ng nakaraan. Ito ay ang matapang na pagpili na huwag nang maging bilanggo ng sakit. Sa pagbitaw niya sa kanyang galit, tuluyan niyang nahanap ang kapayapaan. Sa kabilang dako ng bansa, ang mga taong minsang nagpahirap sa kanila ay nagbabayad na ng kanilang mga utang sa tadhana. Sa loob ng isang malamig at madilim na selda, nakaupo si Tito Aurelio. Wala nang pumapansin sa kanyang mga utos,
Siya ay naging isang alikabok na lamang na nilamon ng kanyang sariling kasakiman. Samantala, sa isang malayong probinsya sa Bohol, ang mga kamay ni Doña Beatriz na dati ay laging pinalalamutian ng diamante ay ngayon nababalot na ng lupa mula sa pag-aalaga ng mga halaman. Sa gitna ng kanyang pag-iisa, unti-unti siyang tinuruan ng kalikasan ng pagpapakumbaba na matagal niyang kinalimutan. Si Clarissa naman ay nahanap ang kanyang sariling ngiti habang nag-aalaga ng mga batang ulila sa Maynila, isang magandang patunay na ang pagkakamali ng kahapon ay hindi kailanman magdidikta sa halaga ng isang tao sa hinaharap. Nang sumapit ang gabi, pumasok si Tessa sa kanilang kwarto. Tiningnan niya ang kanyang sariling refleksyon sa malaking salamin. Ang babaeng nakatitig sa kanya pabalik ay hindi na ang malamig at walang pusong CEO na handang isakripisyo ang emosyon para sa negosyo. Siya ay isang babaeng natutong masugatan, natutong lumaban para sa kanyang dangal, at natutong bumitaw sa mga ilusyon ng pagiging perpekto. Ito ang malalim na aral na iniwan sa kanya ng pagsubok. Ang kaligayahan ay may malaking katumbas na halaga. Hindi ito nahahanap sa pagiging isang martir na tahimik na tinitiis ang mga pang-aabuso ng pamilya at hindi rin ito nakukuha sa pamamagitan ng pagyuko sa maling tradisyon upang pasayahin ang lipunan. Ang tunay at wagas na kaligayahan ay nakakamit lamang kapag may tapang kang basagin ang mga kadena ng kasinungalingan upang buuin ang isang buhay na nakatuntong sa purong katotohanan, tiwala at pagrespeto sa sarili. Naramdaman niya ang maiinit na braso ni Rafael na pumulupot mula sa kanyang likuran, isang yakap na nagbibigay ng walang katumbas na seguridad. Ipinatong ng kanyang asawa ang baba nito sa kanyang balikat at isang marahan, puno ng pag-ibig na halik ang idinampi nito sa kanyang leeg. Ang simpleng galaw na iyon ay nagdala ng isang nakakakilig at payapang init na mabilis na gumapang sa buong katawan ni Tessa. Walang salitang namutawi, tanging ang tahimik na kasunduan ng dalawang pusong nag-iisang pintig sa ilalim ng malamlam na liwanag ng buwan. Humilig si Tessa sa dibdib ng kanyang asawa at ipinikit ang kanyang mga mata habang hinahayaan ang gabi na balutin sila ng pagmamahal. Sa wakas, tapos na ang bagyo. Ang natira na lamang ay ang dalisay na pag-ibig, isang pag-ibig na dumaan sa matinding apoy, ngunit lumabas na parang pinakapinong ginto.